Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Na tulad nga ng lagi nating sinasabi, tayo ay nasa panig lamang ng gitna. Neutral tayo mga tol, no? Sa mga nangyayaring issue ngayon dito sa ating Pilipinas, mga kapatid, bansang Pilipinas. Ngayon, mainit na usapan to dahil nga sa nangyayaring Senate hearing ay napag-alaman at nagulat ang Senator Amy Marcos dahil wala naman daw umanong red notice mula sa Interpol ang dating Pangulong Duterte, kundi red diffusion. Okay, ano ba pagkakaiba ng red notice at red diffusion mga kapatid? Alamin natin yan mamaya. Pero eto, panoorin muna natin tong UNTV, itong balitang to mula sa UNTV News mga kapatid. Nakalagay dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte wala umanong red notice mula sa Interpol. Okay, so since hindi naman tayo abogado, makikinig na lamang tayo sa paliwanag ng mga nag-aral sa batas. At kayo na bahala mga kapatid kung ano ang gusto ninyong paniwalaan at kung ano ang gusto ninyong panigan mga tol, no? Pero syempre kukuha tayo ng isa ring pagpapaliwanag mula sa Google para hindi bias, okay? Para gitna lang siya. Syempre Google, wala naman tong pinapanigang politiko nung pakialam ng Google dyan sa mga yan, di ba? So mamaya babasahin natin kung ano ang difference between an Interpol red notice and red diffusion. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Wala umanong red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig ng Senado, nabatid na hindi red notice kundi diffusion notice lang ang inilabas ng Interpol laban sa former president. Kasi kapag magbibigay ka agad ng reaction, yan na. Wala naman palang red notice eh. Kasi mga katol, kung naaalala ninyo kahapon, binigyan natin ng reaction video na si dating Pangulong Duterte ay di umano, sabi sa isang report, nag-apply ng asylum sa China, di ba? Pero hindi daw siya napagbigyan. Ngayon, ang Hong Kong Police is ayaw makipagtulungan sa Interpol. Diba? So, ang sabi dun sa report na pinanonood natin kahapon, kapag ang Interpol ay nag-release ng red notice doon sa 196 countries na member ng Interpol, mga kapatid, lahat yon ay makikipagtulungan para arestuhin yung taong nandoon sa red notice na yon. Ganun katindi pala mga kapatid yung red notice, no? Kasi ia-alerto niya yung 196 countries na member nila para makipagtulungan at arestuhin yung taong nandoon sa red notice. Pero ayon nga rito, no? Ayon dito sa hearing, napag-alaman na hindi red notice yung nandoon sa Interpol, kundi isang red diffusion. Ngayon, syempre magtatanong tayo, ano ba pagkakaiba ng red diffusion at red notice? 'Di ba? Alamin natin mga kapatid, no? Interpol laban sa former president. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na- So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po, a red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Itinanggi naman ni Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, ang umano'y pagpaplano ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa naturang pag-aresto. Sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, Ito, napanood ko to mga tol. Ito, no bias ha. No bias. Pero yung dun kasi sa interview mga tol, batay lang din sa akin bilang viewer, bilang sa panonood mga tol, para lang naman, mga tol, no? Hindi natin siya inaakusahan, pero parang nadulas ng bahagya kasi tinanong siya ni Pinky Web, kung di ako nagkakamali dun sa interviewer, Pinky Web. So, sabi niya, so ikaw ang nagplano ng lahat. In Tagalog, no? So ikaw ang nagplano ng lahat. Sabi niya ganun. Hindi naman ako. No, it's a group effort.
Sabing ganon mga tol. So sa pagkakaintindi ng mga viewers at maging si Senator Amy, pinagplanuhan. Pero hindi lang siya, kundi isang group effort. Pinagplanuhan ng grupo. Mga tol, no? Don't get me wrong at tayo'y bumabatay lang dun sa napanood natin at sa ating pansariling pagkakaintindi. Kaya dito mga tol, medyo nagkakaroon sila ngayon ng paglilinaw kung pinagplanuhan nga ba o hindi pinagplanuhan. Pero bahala na kayo humusga. Depende na lang yan sa inyong komento. Ako naman ay nagsasabi lang, batay lang din sa pagkakaintindi ko sa aking napanood. Kung mali ako sa napanood ko, di mali. Okay? So, tuloy natin. Sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there. Sabi niya, no, hindi naman. It's a group effort. Sabi niya ganon, mga tol. I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there. And not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. Okay, so eto, pag-usapan natin kasi doon naman talaga yung topic natin red notice ng Interpol versus red diffusion. Eto sa isang pagpapaliwanag, mga kapatid, no, panoorin na lang natin. Pero again depende kasi sa inyo yan. Sa inyong mga nakikinig. So hindi na ako masyadong magko-komento kung sino mas totoo kasi syempre ang magkakaiba tayo ng paniniwala at pinapanigan lalong-lalo na sa inyo na pumapanig kayo sa magkabilang panig, no? So depende na lang sa inyo mga tol kung anong gusto nyong paniwalaan. Pero eto, panoorin natin yung pagpapaliwanag sa difference daw ng Interpol red notice versus red diffusion. Okay? So panoorin natin to. Walang red notice. It's equivalent po to a red notice. So sabi ni balikan natin Ito sabi ni Anthony Alcantara. Okay, siya yan Anthony Alcantara. Teka, pakita ko sa inyo. Walang red notice. It's equivalent po to a Ayan, sabi ni Anthony Alcantara, Executive Director, Philippine Center on Transnational Crime. Okay? Sabi niya, a red notice. Sa isang it's equivalent po to sa red notice. Senate hearing, ikinagulat ni Senadora Amy Marcos na hindi pala red notice kundi isang red diffusion notice ang inilabas ng Interpol para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahilan kaya siya isinuko ng Philippine authorities. Ano nga bang pagkakaiba? Ang red notice ay isang request sa lahat ng law enforcement agencies sa buong mundo na arestuhin ang isang individual base sa warrant mula sa isang bansa o international court. Okay, Ang so red diffusion naman, stop muna. Ulitin natin to para mas malinaw sa atin, no? Eto ulitin natin mga tol. ay isang request sa lahat ng law enforcement agencies sa buong mundo na arestuhin ang isang individual base sa warrant mula sa isang bansa o international court. So ang red notice mga kapatid ay ipinapadala publicly, no, sa lahat ng bansa na miyembro ng Interpol para arestuhin ang isang tao o individual na merong ICC arrest warrant. So malinaw yun ang sinabi mga tol. Ano naman yung red diffusion? Ang red diffusion naman nakadirekta sa specific member country o countries. Mas mabilis itong maproseso pero pareho rin ang layunin, ang humingi ng assistance sa pag-aresto ng isang convicted o akusado. Okay, so ang red notice mga kapatid ay ipinapadala sa lahat ng bansa na member ng Interpol. No? Ang red diffusion naman ay ipinapadala directly sa isang bansa kung saan hihingi sila ng assistance. 'Di ba? At pareho lang daw 'yon. 'Yun ang sabi dito sa report mga tol. Tuloy muna natin.
Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, ang Philippine Center on Transnational Crime ang tumanggap ng red diffusion notice mula Interpol na nanghihingi ng tulong arestuhin siya sa bisa ng warrant mula International Criminal Court. Regardless of the terminology, Ito mula sa ICC accredited lawyer Joel Butuyan. Okay? Sa inyo na bahala na kayo magbigay ng komento mga tol. Mamaya sabihin niyo one-sided na naman eh. Ayan ha. Etong mga information na to hindi galing sa akin kasi sino ba tayo? Hindi naman tayo attorney. Etong hayaan natin magpaliwanag. Kung sa tingin ninyo mas matalino kayo sa kanila, de go ahead. Mas matalino kayo sa kanila, tuloy natin. National Criminal Court. regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. Okay, so regardless daw, no, sa terminology, ibig sabihin sa tawag, kay red notice man yan o red diffusion, mga tol, pareho lang daw yan. Well, hindi natin nabasa kung ano yung nakalagay doon sa red diffusion, kung nagre-request ba silang arestuhin na si dating Pangulong Duterte, mga tol. Hindi natin nabasa yon. Baka meron kayong alam na kopya dyan. Iwanag ng ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan kung lalapag ang Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Baka sa susunod na tayo naman ang mga ilangan ng tulong arestuhin ang isang puganteng nasa ibang bansa, tayo naman ang hindi pagbigyan ng Interpol. O yun nasabi nung isang ICC accredited lawyer na si Butuyan na kung hindi daw tayo makikipag-coordinate sa Interpol, baka pag tayo ang nangailangan ng tulong, mga kapatid, halimbawa meron tayong gustong ipahuli, di ba? At tumingi tayo ng tulong sa Interpol, baka hindi tayo mapagbigyan. Yun ang sabi Hindi galing sa akin yan, mga tol. Ngayon, syempre para hindi bias, basahin natin si Google. No? Para isa pang pagpapaliwanag to, mga kapatid, kung ano ang difference ng Interpol Red Notice at diffusion. Ito ay mula sa Human Rights Lawyer, published February 10, 2025. Yan nakalagay. Yan nakalagay yan. Ngayon, dito sa bandang dito ba? What distinguishes an Interpol diffusion from an Interpol Red Notice? Okay, so eto. Basahin natin, mga tol. No? Red Notice of Interpol is a formal request to locate and temporarily detain a person for the purpose of his subsequent extradition to the requesting country. No? It is issued by the General Secretariat of Interpol after careful verification for compliance with international norms and rules of the organization. The Red Notice is a public document and is distributed to all participating countries. This gives it a high level of visibility and priority. So ang Red Notice, mga kapatid, is a formal request, no, para hanapin daw at temporarily detain, no, ang isang tao, mga kapatid, na hinihingi ng bansa o nagre-request sa bansa na hulihin yung taong yon, mga kapatid, no. So yun yung hinahanap nung nakaraan, bakit wala daw sa website o bakit hindi daw naka-public. Kasi ang red diffusion nakalagay dito naman sa sumunod, mga kapatid. Unlike a red notice, diffusion does not require the approval of the General Secretariat and can be sent directly o di papadala ng direkta. Hindi na kailangan pang i-public o padala sa lahat ng bansa. Meaning, iba yung kahapong binigyan natin ng reaction video na kung saan man magpunta si dating Pangulong Duterteng bansa, basta may red notice na siya, pwede siyang arestuhin ng mga pulis doon. Pero hindi ganoon kasi wala namang red notice, red diffusion. So hindi siya aarestuhin doon sa ibang bansa. Kasi ang red diffusion ipinadala directly sa ating bansa, mga kapatid. Hindi sa ibang bansa, di ba? Unlike a red notice, diffusion does not require the approval of the General Secretariat and can be sent directly. No? This makes the process faster but less formal.
diffusions can be confidential. So hindi na kailangan pang ipaalam, no? Confidential nga sabi. And are not always shared publicly. So wala rin sa website, no? Hindi ganun siya sineshare. Moreover, diffusions that do not always contain a request for arrest and are often a simple exchange of information or a request for assistance. Meaning, sometimes, no, ang diffusions daw ay do not always, so hindi lagi naglalagay o nagkakaroon ng request na arestuhin ang taong yun. Kumbaga, nanghihingi lang siya ng exchange of information kung ang tao bang hinahanap ng namin is nandiyan dyan sa inyong bansa. Bigyan nyo kami ng information tungkol sa taong to. So, hindi naman daw lagi na merong request na arestuhin yung taong yon. Pero tulad nga nung sinabi ko kanina, hindi naman natin kasi alam kung ano yung nakasulat mismo doon sa red diffusion na natanggap ng ating mga otoridad dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung merong request doon sa red diffusions na yon na arestuhin nyo si dating Pangulong Duterte. Wala tayong nabasa doon. So to be fair lang mga kapatid, basahin ulit natin. Moreover, diffusions do not always contain a request for arrest and are often simple exchange of information or a request for assistance. Sabing ganon mga kapatid. So tuloy natin dito. There are difference between red notice and diffusion. Now, first, a red notice is subject to official verification and approval by Interpol, whereas a diffusion is sent directly without such verification. They also differ in purpose. Diba? A red notice is intended to detain a person for the purpose of subsequent extradition. So ang red notice, ang intent nun, ang dahilan nun kung bakit pinapadala is para hulihin, to detain a person for the purpose of subsequent extradition, and diffusion can be used for various purposes. So maraming purpose itong diffusion mga kapatid. Hindi lang isa. Sabi nga nun, diffusion can be used for various purposes, information exchange and coordination of law enforcement actions. O coordination ng law enforcement action. Pwedeng mag-request din na hulihin niyo yung taong yan. Pwedeng hindi. So again, hindi natin alam kung ano yung nakalagay doon sa red diffusion. Tuloy natin mga kapatid. Again, itong binabasa natin mga tol, hindi bias to. Kasi sino ba naman pinapanigan ito ni Google, di ba? What is the effect of the difference? So ano ang pinagkakaiba o ano ang epekto ng pagkakaiba nilang dalawa? So basahin muna natin dito. The legal implications of the differences between a red notice and diffusions are significant. If Interpol issues a red notice, it means that the country receiving the notice is required daw to take steps to apprehend, hulihin yung suspect, sabing ganon. Required sa isang bansa na nakatanggap ng red notice na hulihin, no, to apprehend the suspect, sabing ganon. In the case of diffusion, tandaan natin, in the case of diffusion, there is no such obligation. No, hindi daw inoobliga yung bansa. Diffusion rather serves as a tool to disseminate information but does not have the legal power to require action from member countries. O bahala na kayo magbigay dyan ng inyong opinyon, ng inyong saloobin mga kapatid. No, tayo'y binabasa lang naman. Ulitin natin. Kapag red notice daw ang natanggap ng isang bansa, no? Sabi rito, it means that the country receiving the notice is required to take steps to apprehend the suspect, no? Kailangan daw o nagre-require daw na hulihin yung suspect na yun to apprehend. In the case of diffusion, inuulit lang natin bahala na kayo magbigay ng ng inyong baka man sabihin niyo one-sided na naman. Ito mga tol, walang pinapanigan tong Google. Nakalagay na to sa Google. In the case of diffusion, kasi red diffusion yung natanggap natin mga tol, sabing ganon dun sa Senate hearing. Ngayon, hindi natin alam kung anong nakalagay dun sa red diffusion. Pero kasi sabi rito, di ba, diffusion can be used for various purposes, information exchange and coordination of law enforcement. Pero sabi rito, but does not have the legal power to require action from member countries. Hindi tayo inuobliga na hulihin yung taong yun mga tol.
'di ba? In the case of diffusion, there is no such obligation. Diffusion rather serves as a tool to disseminate information but does not have the legal power to require action from member countries. So pwedeng hindi tayo makapag-cooperate. 'Di ba? Pwedeng ibigay lang natin yung tawag dito yung information. Yes, nandirito si ex-President Duterte, pero sabi but does not have the legal power to require action from member of countries. Pwedeng hindi natin siya hulihin, sabing ganoon mga tol. Pero ito tuloy natin. Therefore, a red notice may result in harsher legal consequences. Ayan, red notice to. These consequences include arrest and extradition. Yun nga, red notice nga, pag red notice yun. Diffusion does not impose such obligations and is often used to report crimes that may have a broader international context. Again, diffusion does not impose, diba? Hindi niya ini-impose such obligations and is often used to report crimes that may have a broader international context. Kasi sinasabi kanina, kapag hindi daw tayo nakipag-coordinate, mga kapatid, no, doon sa Interpol, baka pag humingi tayo ng tulong sa kanila next time, hindi nila tayo mapagbigyan. Pero ang sabi rito kasi, ang diffusion daw, hindi naman nag-i-impose such obligations, diba? Hindi tayo inuobliga, sabing gano'n mga tol ha. Tuloy natin. Ito. For a country receiving diffusion o para sa isang bansa na nakatanggap ng diffusion, tayo yun mga tol, Pilipinas, the decision to act in response to this information is left to the discretion of the national security. Bahala na tayo mga tol kung ano ang gusto nating aksyon na gagawin. Diba? It's our own decision, sabing ganon. This could result in the same person being detained in one country on a red notice request. Kapareho daw ng red notice request pwedeng magresulta doon sa taong yon na hulihin at i-detain. Diba? Pero hindi sila ang naguutos na hulihin yon, kundi bahala na yung bansang naka-receive nun na magpasya sa kung ano yung gagawin nila doon sa taong nandoon sa red diffusion. Yun ang pagkakaintindi ko dito sa binabasa ko. Ngayon, kung may iba kayong pagkakaintindi, comment ninyo sa baba, okay? Tuloy natin dito. Thus, the main difference between a red notice and diffusion. So yun daw ang pagkakaiba ng red notice at red diffusion is their legal status and consequences. Basta pag red notice, obligado o nire-require yung bansang nakatanggap na hulihin yung taong pinapahuli doon sa red notice. Pero kapag red diffusion, bahala ang bansang yun kung anong gusto niyang gawin. At pwede nga magresulta sa pagkaka-aresto pa rin ng taong yun, mga tol. Pagkaka-aresto pa rin. Pero hindi tayo inuobliga o hindi obligado yung bansang yun na nakatanggap ng red diffusion na arestohin yung taong nandoon sa red diffusion. Malinaw yan. Ito pa. A red notice mandates detention and extradition. Ayan mandates, a red notice mandates. Ayan red notice yan. Mandates detention and extradition while diffusion serves as a tool for sharing information but does not entail an obligation to act. Diba? Tuloy natin. Meron pa ba? Yun lang nakalagay dito mga kapatid, no? Kung meron pa bang iba rito. So yun ang mga nakalagay dito mga kapatid sa ating binasa. Alright, so yan ang mga nakalagay dito. So ngayon, tulad nga ng sinasabi ko mga kapatid, to be fair lang, no? To be fair. Meron pa ring say ang ating bansa at meron tayong karapatan na hindi makipag-coordinate o hindi hulihin si dating Pangulong Duterte kasi red diffusion yung natanggap natin. But again mga tol, hindi sa kinakalaban natin ng gobyerno, mas alam nila ang ginagawa nila kesa sa atin. Kaya doon nagkakaroon ngayon ng issue mga tol. Ang sabi, ang red diffusion at red notice, sabi nung ICC accredited lawyer, sabi nun regardless daw sa terminology, pareho lang daw yon, sabing ganun. Pero ayon naman dito sa binasa natin, human rights mga kapatid, ito ang pagkakaiba ng red diffusion at saka red notice. Ngayon, tulad nga ng sinabi ko kanina, bahala na lang kayo kung ano ang gusto ninyong paniwalaan.
Kung gusto ninyong paniwalaan na pwede naman palang hindi hulihin ng ating gobyerno ang dating Pangulong Duterte, so bahala kayo. Nakasulat yan dito mga tol dito sa ano na to. What is the difference between an Interpol red notice and red diffusion? Again mga tol, lahat ng information na to ay hindi galing sa akin. Okay, hindi ako attorney, okay? Kaya nga sabi ko, kung iba pagkakaintindi mo rito, comment ka na lang sa ibaba. Baka nga naman kasi mali ako. Mali ako, tama ka. No? Hindi kita binibigyan ng peking balita. Tayo'y nagbabasa lamang. Okay? So ngayon, malaya ka magbigay ng komento at malaya ka magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.